muling pagkikita, the Millet Story. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang mga tagapakinig ng Barangay Love Stories? Nais ko pong ibahagi ang kwento ko at sana ay kapulutan din po ng aral. Ako po si Millet, 39 years old na sa kasalukuyan at nangyari ang kwento ko noong 25 years old pa lamang ako. 14 na taon na ang nakakalipas. Matagal na po ang kwento ko pero gusto ko rin po sanang maibahagi. Noong pong panahon na yon ay mahilig po akong mag-buy and sell. Kahit maliit po ang kikitain ko ay tinutuloy ko pa rin dahil gusto ko naman po talagang gawin yon. Hilig ko na rin po kasi. Para sa akin ay tiyaga lang at lalaki din ang negosyo ko at balang araw ay kikita din ng malaki. May nanligaw po sa akin noong 23 years old ako. Siya po si Homer. Empleyado naman po siya ng isang malaking kumpanya noong panahon na yon. Mabait po si Homer kaya nahulog din ang loob ko sa kanya at naging magkarelasyon kami. Makalipas naman ang isang taon ay nagpakasal kaming dalawa. Noong po nanligaw siya sa akin ay inisip ko na hindi pa ako handa. Pero doon po talaga nauwi ang lahat, Papa Dudut. Naging maganda naman po ang relasyon namin. Masaya kami at walang oras na sinayang para maiparamdam namin sa isa't isa ang pagmamahal namin. Pero hayaan niyo munang simulan ko ang lahat sa pagkakakilala namin para mas makilala niyo pa kami ni Homer. Nagawi po ako sa opisina nila dahil sa imbitasyon ng isang katrabaho niya. Dahil nga po sa negosyo kong buy and sell at doon na kami unang nagkakilala. Hindi ko pa kabisadong opisina nila kaya medyo kinakapa ko pa kung saan ang kinakaroonan ng pakay kong tao nang bigla kong lapitan ni Homer, Papa Dudut. Hello, Ha? Hi. may paglilingkod ba ako sa'yo? Ha? Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi naman sa bihis mo parang ikaw ang may-ari nitong kumpanya kaya nakakahiyang sa'yo ako magtanong. Bakit naman nakakahiya? Ibig mong sabihin, ikaw nga ang may-ari nitong kumpanya? Hindi. Ikaw niloloko mo ko. Hindi ah. Hindi kita lolokohin. Seryoso ako sa'yo. Okay. Teka, ano? Anong sabi mo? Sabi ko anong maipaglilingkod ko sa'yo. Hinahanap ko kasi si Mr. De La Paz. Nasa meeting pa siya. Ganun ba? Okay lang, maaga lang talaga ako dumating sa usapan namin. Mabuti pa doon na muna tayo sa kantin. Magkape tayo. Nako, mura lang ba mga tinda dito? Kasi ang laki ng opisina parang mamahalin ng mga tinda sa kantin. Mura lang, tsaka sagot ko naman eh. Ano? Wag na, nakakahiya. Ayos lang. Total magkakape din naman ako. Hindi pa nga tayo magkakilala, ililibre mo na ako. Ay, oo nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Kasi naman, na-mesmerize ako sa ganda mo eh. Palabiro ka pala talaga. Nako, totoo no? By the way, ako si Homer. Ako naman si Millet. O ayan, magkakilala na tayo. Kaya pwede na kitang ilibre. Ikaw talaga, sige na nga. Baka isipin mo suplada ako pag tumanggi ako eh. Yan! Tara na! Saan ba? Dito, tara. Ang laki nitong opisina, no? Oo, nung bago nga ako dito, naliligaw pa ako eh. Ilang taon ka na dito? 5 taon na. Intern lang ako dati tapos inabsorb na ako ng opisina. Nako, magaling ka siguro. Sakto lang. Humble ka pa. Teka nga pala, ano bang kailangan mo kay Mr. De La Paz? Baka magalit yun pag nakitang magkasama tayo. Nako, bakit naman siya magagalit? Hindi ba siya nanliligaw sa'yo? Si Mr. De La Paz? Hindi customer ko siya. May binibenta kasi akong alahas. Okay. Good. Bakit? Tsaka na, baka isipin mo hambog ako eh. Bakit naman? Kasi kung sasabihin ko na crush kita, baka mahambugan ka sa akin.
Kaya itatago ko na lang muna. Sinabi mo na eh. Nasabi ko ba? Oo no, nakakainis ka. So anong sagot? Sagot? Sa tanong ko, Wala ka namang tinatanong ah. kung pwede ba akong manligaw? Ikaw pala biro ka talaga. Seryoso nga, Grabe, ang bilis naman. manliligaw pa lang naman eh. Nako, mas mabuting kilalanin na muna natin ang isa't isa. Malay mo ba kung masama ang ugali ko? Mukhang hindi naman. Paano ka naman nakakasiguro? Ramdam ko. Gaya ng tindi ng nararamdaman ko sa'yo. Ayan, dinadaan mo na naman ako sa bilis ah. Huwag ka mapipikon ha. Handa ako maghintay. Basta papayagan mo lang ako na manligaw. Paano kung may asawa na ako? Ha? May asawa ka na? Wala. Papadudot, nakipagkwentuhan lamang ako kay Homer noong araw na yon kasi nakakahiya naman na hindi ko siya pansinin o iwasan ko siya dahil wala naman siyang ginagawa sa akin. Makulit si Homer pero hindi yung kulit na nakakaasar. Palabiro siya kaya ako naman na mababaw ang tawa ay walang pinalampas sa mga jokes niya. May paraan si Homer kung papaano niya makukuha ang sagot sa mga tanong niya. Ewan nga kung magaling ba talaga siya o mahina lamang ako, kaya kada tanong niya ay sinasagot ko na kaagad. Hindi doon natapos sa mga usapan namin ni Homer, Papadudot, dahil tinanong niya kaagad kung pwede daw ba siyang dumalaw sa amin. Ako naman kahit nagdadalawang isip ay napa-oo. Sa kanya tinanong kung saan ako nakatira. Late ko na naisip na naisahan niya ako kasi dapat tinanong niya muna kung saan ako nakatira bago siya nagtanong kung pwede ba siyang dumalaw. Pero hinayaan ko na lamang kasi masigasig talaga si Homer. Habang tumatagal ay mas nararamdaman ko naman na totoo siyang tao. Hindi siya manloloko dahil lahat ng sinabi niya ay tinupad niya, Papadudot. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Ilang buwan din ang lumipas at walang nagbago kay Homer. Hanggang isang araw, nangyayain niya akong lumabas, Papadudot. Kain ka lang ha. Sobra ka na. Ha? Bakit? Kasi pinapataba mo na yata ako eh. Hindi ka naman tabain. Kasi sa tagal na nating lumalabas, hindi ka naman nagbabago. Talaga ba? Oo, parang ako. Hindi magbabago. Ayan ka na naman sa mga pagka-cheesy mo ha. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Oo na nga. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Uy, wag kang ganyan. Mabuti na yung sigurado. Kasi baka iniisip mo pala, niloloko lang kita. Grabe ka, hindi naman. Ibig sabihin naniniwala ka sa akin? Ha? Oo. Ano? Oo. Hindi kita madinig. Nakakainis ka, oo nga. Uy, napipikon. Hindi kaya ako pikon. Hindi nga. Hindi nga. We, Nakakapikon ka naman eh. okay Tam, napipikon ka sa akin eh. Ngayon lang. Sorry na. Uy, hindi ako galit ah. Ewan kahit makulit ka, hindi ako nagagalit sa'yo. Bakit? Ewan ko nga. Imposible. Anong imposible? Imposibleng hindi mo alam Ang alin? kung bakit hindi ka naiinis sa akin. Nagugulahan na ako sa pinag-uusapan natin. Sorry, sana huwag ka magagalit sa akin. Hindi mabait ka naman eh. Uy, salamat. Uy, baka lumaki ang ulo mo ah. Siyempre, basta galing sa'yo, alam kong totoo. Nako, parang alam ko nang idudugtong mo dyan. Ano? Na kasing totoo ka ng pagmamahal mo sa akin. Predictable na ba ako? Hindi naman, may pattern lang. Ha? Hindi tayo matutunawan sa pagkain nito eh. Sinasabayan kasi natin ng tawa. Oo nga. Sige, kain ka pa. May gusto ka pa bang iba? Ayan ka na naman eh. Sapat na tong in-order mo. Sapat na din na makita lang kita. Sabi ko na nga ba eh. Pero seryoso, matagal na din naman tayong lumalabas. Nag-uusap. Matagal na ako naliligaw. Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Alam mo naman na seryoso ako sa'yo.
Alam mo na din kung gaano kita kamahal. Sana sagutin mo na ako. Pero, Pero ano? kasi, Kasi ano? ano, Anong ano? oo, Anong oo? oo na nga. Ano? Talaga? Sinasagot mo na ako? Papadudot nahiya ako bigla kasi napasigaw si Homer nang sagutin ko siya. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko ay pareho lang kami ng nararamdaman. Masayang masaya din ako nang sagutin ko siya. Mahal ko na talaga si Homer at wala akong duda doon. Matapos ang araw na yon, kung dati ay magkasabay lamang kaming maglakad. Nang mga sumunod na pagkikita namin, ay hinahawakan na niya ang kamay ko habang naglalakad. Hindi na ako naiilang kasi sinagot ko na naman siya, Papa Dudut. Pero matapos ko siyang sagutin ay umakyat na ang level ng mga tanong ni Homer. Sa totoo lang ay hindi na nga tanong kundi pagyayaya na. Gusto na ni Homer na magpakasal kami. Gusto na niya na magsama na kami, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon, kahit na sobrang mahal na mahal ko na siya, ay sinabihan ko siya na pag-isipan ng mabuti ang bagay na yon at huwag kaming magpadalos-dalos. Medyo nalungkot siya pero hindi naman siya nagalit. Masaya pa din kami noong buong araw na yon. Nakapamasyal, nakakain at nakapagkwentuhan. Pero hindi ko akalain noong gabi na yon ay may iba palang iniisip si Homer. Hindi ko napansin pero ipinasok pala niya ang kotse niya sa loob ng isang motel. Nasa loob na kami ng motel nang mapansin ko, una ay nagulat ako. Natakot at saka nakaramdam ng galit. Papadudot na sampal ko si Homer at saka ako dali-daling lumabas ng kotse niya at naglakad papalabas sa lugar na yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko akalain na ipapasok niya ako sa lugar na yon nang hindi man lamang ako tinatanong. Papadudot, kahit mahal na mahal ko siya ay nakakagalit na parang wala siyang respeto sa akin. Hindi porke sinagot ko siya ay kasama na yon sa pag-oo ko sa kanya, Papadudot. Siguro sobrang nagulat din siya sa sampal ko kasi noong lumabas ako ay ang tagal niya bago humabol sa akin. Siguro napahiya din siya sa ginawa niya. Papadudot, nagmakaawa si Homer noon at humingi ng tawad. Hindi ako kumikibo at wala naman akong ginagawa o sinasabi pero siguro sobrang guilty niya ay napaiyak siya habang humihingi ng tawad. Ramdam ko ang pagiging sincero niya sa paghingi ng tawad kaya dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya ay pinatawad ko siya, Papadudot. Bumalik kami sa kotse at umalis sa lugar na yon. Hindi pa din tumigil si Homer sa paghingi ng tawad at nagmamakaawa na huwag akong magalit sa kanya. Para matapos na ay sinabi ko ang laman ng dibdib ko. Sinabi ko ang galit ko at saka ko sinundan ang pagsasabi na hindi namin dapat gawin ang bagay na yon hanggang sa hindi kami nakakasal. Sumang-ayon naman si Homer habang humihingi pa rin ng tawad sa akin, Papadudot. Sorry, Milet. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ano bang pumasok sa utak mo? Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Nawawalan ka na ba ng respeto sa akin? Hindi. Hindi mangyayari yun. Naisip mo ba na mangyayari to nung inisip mong ipasok ako sa lugar na yon? Hindi ako nag-iisip. Patawad. Nag-uusap naman tayo. Mas maiintindihan ko pa kung tinanong mo eh. Kaso yung basta mo na lang ako dinala doon? Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Kasi kung uulitin mo pa ang ganon, siguro maglayo na lang tayo. Wag naman, Milet. Kakalimutan ko ang gabing to Buburahin ko siya sa isip ko. Salamat, Milet. Pero kung maulit ito, kung may magawa ka pang tulad nito, magkalimutan na tayo. Pinapangako ko.
Hindi na mauulit kahit kailan. Sinabihan na kita na hindi natin pwedeng gawin ang mga bagay na yun hanggang hindi tayo kasal. Oo, Ano bang mga plano mo? Sabihin mo na para alam ko kung saan ako lulugar. hindi na kita pipilitin sa mga ayaw mo. Hihintayin ko na lang kung anong desisyon mo. Nakakausap mo naman ako kaya sabihin mo na lang ang mga nasa isip mo para mapag-usapan natin. Mas maganda yung nag-uusap kaysa naghuhulaan. Oo, O bakit ang tipid mo magsalita? nahihiya ako sa ginawa ko. Madali lang kalimutan ng pagkakamali basta wag nang uulitin. Hindi na talaga. Kung ganyan ka magsalita, mas maaalala ko pa yung pangit na nangyari. Anong gagawin ko? Nakahingi ka na ng tawad. Nangako ka nang hindi na uulitin yon kaya ibalik mo na yung dating ikaw para mawala na yung tensyon na nangyari. Hindi ko alam kung paano bumawi. Ako na nga nagsasabi, kalimutan mo na at wag nang ulitin kaya bumalik na tayo sa dati. Oo, Anong oo? salamat. Hindi yan ang gusto kong marinig. Yung palabirong ikaw ang gusto kong makausap ngayon. Mahal kita, Milet. Yan ang biro mo? Hindi biro yun. Gusto ko lang sabihin. Alam ko naman na mahal mo ko kaya bumalik ka na sa dati. Sige, pero pwede ba maya-maya na lang? Sige, naiintindihan kita. Salamat, Milet. Salamat sa lahat. Salamat din. Ha? Saan? Salamat at hindi mo pinilit ang gusto mo. Salamat at naintindihan mo ko. Oo. Nawala lang ako sa sarili ko. May gagawin ka ba bukas? Wala. Punta tayo ng simbahan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Anong gagawin natin sa simbahan? Magsuswimming. Ha? Natural magsisimba kasi linggo bukas. Akala ko. Ano naman yung akala mo? Wala. Sabihin mo na kasi baka yan na ang dahilan ng ikakagalit ko. Kasi Ano? akala ko magpapakasal na tayo eh. Ano? Papadudot mabuti na din at nangyari ang mga nangyari dahil simula noon ay mas lalong naging marespeto si Homer. Iniwasan niyang sumama ang loob ko. Hindi naman sa pabor lahat sa akin ang mga ginagawa niya pero ibinabalik ko din naman lahat ng pagmamahal niya. Iniiwasan namin ang magkatampuhan. Pag may napansin ang bawat isa ay itinatama agad namin. Naging mas swabe ang relasyon namin. Dahil bukod sa pagmamahalan, ay sobra na ang naging respeto namin sa isa't isa, Papa Dudut. Matapos ang pangit na gabing yon ay parang nagumpisang muli si Homer sa panliligaw at parang kinukuha niya muli ang loob ko para mahalin ko siya ng gaya ng dati. Sa totoo lang ay hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ayaw ko lang uli kasi na masyado niyang maging kampante kaya may mga restrictions pa din ako sa kanya, Papa Dudut. Minsan nga ay masyado ng OA ang pagiging marespeto ni Homer kaya sinasabihan ko siya na maging totoo lang kami sa isa't isa. Kaya masasabi ko na mas lalong tumibay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Okay ka na ba? Oo, Tara na. tara. Uwi na ba agad tayo? Oo, Ayaw mo ba munang kumain? may niluto ako sa bahay, doon na tayo kumain. Ayaw mong dumaan muna sa bake shop? May ginawa akong kakanin sa bahay. Tsaka na tayo mag-cake. Sige. Pero teka, may gusto ka bang bilhin sa bake shop? Tara, daan na tayo. Wala naman. Akala ko lang may gusto ka eh. Sure ka? Oo. Niluto kong paborito mo. Seafood pasta? Oo. Alam mo gumawa nun? Siyempre, inaral ko. Para sa akin? Hindi, para sa kapitbahay. Ha? Siyempre, para sa'yo. Inaral ko lahat ng paborito mo. Pero, hindi ko naman sabay-sabay lulutuin. Wow! Nakaka-excite naman yan. Unang beses ko palang gumawa nun. Sana tama ang lasa. Kahit ano pang lasa nun, basta luto mo.
Ay, wag ganun. Pag hindi masarap, sabihin mo para ma-improve ko ang sarili ko. Yes, ma'am. Gusto ko, alam ko lutuin ang lahat ng paborito mo para pag gusto mong kumain, hindi na natin kailangan pa lumabas. Kung sa bagay, maganda yan. Sa tinagal-tagal ba naman nating lumalabas, alam ko na lahat ng paborito mong pagkain. Kailangan ko din palang aralin ng mga paborito mo. Hoy, hindi ganun yun ah. Walang gantihan dito, hindi porke alam kong gawin at iluto ang mga paborito mo, dapat ganun ka na din. Hindi ba dapat ganun sa pagmamahalan? Dapat walang lihiman. Ayan, lumalalim ka na naman. Ikaw talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal din kita. Alam ko. Oy, yung mga mata mo sa kalsada. Sorry. Ikaw kasi. Bakit ako? Ang ganda mo kasi, kaya napapatingin ako sa'yo. Tumigil ka nga, ayan ka na naman. Teka nga, hindi pala kita inuobliga na aralin ng mga paborito kong pagkain ha? Mabuti na yung alam ko lahat para sa pagdating ng panahon. Ano naman yung panahon na yan? Pagkasal na tayo. Oo nga no, Siyempre, gusto kong mapagsilbihan naman kita. huwag mo akong pagsilbihan. Ako dapat na nagsisilbi sa'yo. Siyempre, mas magiging madalas ako dapat sa bahay para paglutuan ka. Well, masaya yun. Konting panahon na lang naman ang hihintayin natin. Konting panahon? Oo, konting panahon na lang, baka kasal na tayo. Oo nga no. Teka, ano bang sinasabi mo? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Bakit? Ano bang pagkakaintindi mo? Na magpapakasal na tayo? Handa ka na ba? Handa na! Handang-handa! O, edi magpakasal na tayo. Talaga? Oo nga. Woohoo! Uy, nagmamaneho ka. Ay, sorry! Papadudot matagal na rin naman ang relasyon namin kaya ako na din mismo ang nagsabi kay Homer na magpakasal na kami. Total sa nararamdaman namin na pagmamahal sa isa't isa ay doon din naman papunta yon, Papadudot. Isa pa ay nasa tamang edad na rin kami pareho at maayos naman ang kabuhayan namin. May trabaho siya at may negosyo ako. Kaya handa na kami. Nangyari na nga ang kasalan, hindi ganoon kagarbo pero siniguro namin na masaya at memorable. Nandun lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak at kaibigan. Lahat sila ay masaya para sa amin at kami naman ni Homer ay walang paglagyan ang saya sa nangyayaring yon. Saan pa ba naman mauuwi ang lahat pagkatapos ng kasal kundi sa naudlot na kagustuhan ni Homer noon. Diretso kami sa honeymoon pagkatapos ng reception. Kasal na kami kaya yun na ang katuparan ng pangako ko kay Homer. Naganap na nga po ang lahat ng gabing yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya ng sinabi ko ay walang paglagyan ng saya naming dalawa ni Homer. Gaya ng sinabi ko ay palagi ko siyang ipinagluluto na mga paborito niyang kainin. Marami din akong iba pang mga inaral para naman hindi magsawa si Homer dahil hindi pa ulit-ulit ang luto ko. Kung nung unang niyaya ako ni Homer sa motel noon ay muntik na kaming magkasira. Sa mga sumunod na pagkakataon ng pagyayaya niya ay napagbibigyan ko na siya, Papadudot. Napag-usapan naman din namin na kapag pagod kami ay hindi namin pipilitin ang isa't isa. Laging kinukwento ni Homer na sana ang unang anak namin ay lalaki. Pero kung babae man daw ay ayos naman din sa kanya. Pero hiling niya na lalaki muna sana. Lagi niya din sinasabi na kahit hanggang 3 o 4 na anak daw ang magkaroon kami. Pero ako pa rin daw ang magdedesisyon. Lumipas nga ang mahigit 6 na buwan na nagsisiping kami ay parang hindi pa rin ako nabubuntis. Nagtataka ako pero mas nagtataka si Homer. Tinanong pa niya kung umiinom ako ng contraceptive. Sinabi ko naman ay hindi, Papadudot. Milet, mag-usap nga tayo. Tungkol saan? Tinatanong mo pa.
Sandali, Homer. Galit ka ba? Hindi ko alam, sabihin mo sa akin. Hindi kita maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Teka nga, ang gulo ng usapan na to. Tungkol saan ba to? Tungkol sa'yo. Ano? Ano bang ginagawa mo? Ano ba, Homer? Huwag mo nga akong lituhin. Ano bang sinasabi mo? Sige, wala akong sasabihin. Ikaw, may sasabihin ka ba? Sasabihin ano? Please naman, Milet. Umamin ka na. Ano ba nga aminin ko? Sabi mo dati walang lihiman. Wala nga akong nililihim sa'yo. Akala ko mahal mo ako. Mahal kita. Sinusumpa ko yan. Bakit mo pinipigilan ang gusto ko? Wala akong pinipigilan. Kung maaari nga lang lahat ng sabihin mo, oo na lang ako. Kaso minsan kailangan humindi eh. Ayun, Ano? Anong ayon? kaya pala ayaw mo kong pagbigyan. Homer naman, seryoso ka ba o kinukulit mo na naman ako? Mukha ba ako nagbibiro? Diretsahin mo na ako. Bakit hindi ka pa nagbubuntis? Ha? Anong ha? Bakit? Hindi ko din alam, Homer. Anong hindi mo alam? Hindi. Niloloko mo ba ako? Hindi. Pwede ba yun? Pwede bang hindi mo alam katawan mo yan? Hindi ko nga alam. Umiinom ka nga ng pangontra. Hindi nga. Anong iniinom mo? Pampalaglag? Homer, ano ba yung sinasabi mo? Umiinom ka ng pampalaglag? Tigilan mo na yan. Sagutin mo tanong ko. Hindi ko gagawin yun. Pwes anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Mahigit 6 na buwan. 7 buwan na halos. Hindi ka pa nagbubuntis. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Eh bakit hindi ka pa buntis? Ewan ko. Akala ko ba handa ka na? Ayaw mo pa bang magbuntis? Sinabi ko naman sa'yo na handa na ako ah. Gusto mo nang magbuntis, pero ayaw mo pang magkaanak? Sinabi ko na sa'yo ang sagot dyan. Napag-usapan na natin yan. Ulitin mong sinabi mo. Ano ba to, Homer? Gusto kong madinig sa'yo ang sinabi mo. Gusto ko na din magkaanak. Yun pala eh. Eh bakit mo kinukontra? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala nga akong ginagawa. Sige, pagbibigyan kita. Kung ano man yung ginagawa mo, tigilan mo na. Gusto ko na magkaanak. Ako din naman. Tigilan mo na yung panloloko mo. Hindi kita niloloko. Kung ganun, tara. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta sumama ka. Tara na. Papadudot yun ang araw na hindi ko makakalimutan. Isinama ako ni Homer sa doktor. Pilit niya akong ipina-check up para malaman niya kung may ginagawa akong pagpipigil sa pagbubuntis. Pero ibang naging resulta na ikinagulat namin pareho. Hindi daw ako magkakaanak dahil wala akong kakayahang magbuntis. Hindi ko po niloko si Homer dahil hindi ko din po alam na may ganon pala akong kondisyon. Kitang-kita sa mukha ni Homer ang pagkabigo. Para siyang pinagsakluman ng langit at lupa sa mga narinig niya. Kung masakit sa kanya, hindi man lang niya naisip na mas masakit sa akin yon. Papadudot, imbes na damayan niya ako ay nakipaghiwalay siya sa akin nung mismong araw na yon. Munti ko ding hindi nakayanin ang pagdating ng dalawang mabigat na pangyayari sa buhay ko. Ang malaman kong hindi ako magkakaanak at ang iwanan pa ako ng kaisa-isang lalaki na minahal ko ng sobra. Lumayo si Homer at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi na niya ako pinakinggan. Nawala na kami ng komunikasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon makalipas ang mahigit 10 taon, ay nakasalubong ko si Homer, Papadudot. Milet? Homer, ikaw ba yan? Ako nga. Ang laki ng pinagbago mo ah. Nagpatubo ako ng balbas eh. Bagay sa'yo. Salamat. Ikaw naman, wala kang pinagbago. Compliment ba yan? Oo naman. Binibiro lang kita. Salamat. Kamusta ka? Eto, ayos naman. Napalago ko na din yung negosyo ko. Sinong kasama mo? Nasa loob pa ng mall. Hinihintay ko nga siya rito eh. May asawa ka na? Ikaw talaga, nagpapatawa ka. Seryoso ang tanong ko. Paano kung magkakaasawa kasal pa tayo? Oo nga. Karelasyon.
Nako, kahit wala na tayo, takot pa din ako sa demanda, no? Demanda? Malay ko ba, idemanda mo ako ng pagsama sa ibang lalaki. Biro lang. Kung ganon, sino yung hinihintay mo? Hindi ko siya asawa o karelasyon. 10 taon lang siya, no? Pasensya ka na sa tanong ko ha. Ano ba? Ayos lang yun. Ikaw, may nakarelasyon ka ba? Ha? Anong ha? Huwag mong sabihin na offend ka sa tanong ko. Kasi kanina nung tinanong mo ako, sinagot ko ng diretsyo. Hindi naman. So wala din. Meron. O nasan siya? Wala. Nasa ibang bansa. Ah, okay. May anak na kayo? Oo. 2. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Saan ka pupunta ngayon? May bibilhin lang sa loob. Naku, nakakaabala na yata ako sa'yo. Hindi. Matagal din na di tayo nagkita. Masaya akong nakita uli kita. Ikaw talaga? Ikaw ang nang iwan. Ako, nandito lang naman ako. Hoy, bakit ka malungkot? Biro lang yung sinabi ko ha. Walang sarcasm doon. Galit ka pa ba sa akin? Nagalit ako, oo. Pero kung galit pa ba ako? Di na. Matagal na. Salamat. Patawarin mo ako sa nagawa ko dati. Hindi kita masisisi, pero sana naintindihan mo na din na hindi kita niloko. Hindi ko din alam ang kalagayan ko noon eh. Naiintindihan ko na. Kaya, wag ka nang malungkot dyan. Bilib ako sa'yo. Bakit naman? Nakuha mong patawarin ako kahit sobrang masakit ang ginawa ko sa'yo. Oh, ayang ka na naman. Babalik na naman tayo dyan. Kalimutan na nga natin yun. Salamat ulit. At paulit-ulit akong humihingi ng tawad. Okay na, move on na tayo. Teka, saan ka pala nanirahan nung umalis ka? Una sa probinsya ako nagpunta. Tapos ng ibang bansa ako. Doon ko nakilala si Ofelia. Siya yung nakarelasyon mo? Oo. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik na ako dito. Nagsama na kami ni Ofelia. Ang galing mong magtago ah. Nandito ka lang pala pero hindi ka nakita ng kahit sino. Naiinggit nga ako sa'yo eh. Bakit naman? Kahit masakit ang ginawa ko sa'yo, napatawad mo ako. At masaya ka na ngayon. Kalimutan na natin yon. Matagal na yon. At isa pa, masaya ka na din naman sa buhay mo ngayon. Sana. Ano? Papa Dudut, may malaking lungkot pala sa puso niya si Homer. Kaya pala nasa ibang bansa ang nakarelasyon niya ay iniwan siya. Isinama nito ang 2 nilang anak at hanggang sa oras na yon ay hindi niya pa din alam kung nasaan sila. Nagtago ang babae kasama ang mga anak nila at hindi niya din alam ang dahilan ng pang-iiwan nito. Pero ang balita niya ay sumama daw ito sa dating karelasyon. Kung gaano ako kagaan noong nagkwekwentuhan kami ay bigla akong nalungkot ng sobra sa mga nadinig ko. Nakakaawa din ang sinapit ni Homer, Papa Dudut. Habang nakikiramay ako sa kanya, ay may biglang tumawag sa akin ang mama. Siya ang batang sinasabi ko na hinihintay ko. Papa Dudut, makalipas ang 1 taon matapos kaming nagkahiwalay ni Homer ay nagampon ako ng 6 na buwan na sanggol at siya nga ang batang lalaki na tumatawag sa akin ng mama. Nagulat pa si Homer kasi imposible nga naman na magkaanak ako, pero ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Na nag-ampon ako at sinabi ko din na alam na ng bata ang sitwasyon niya. Dahil para sa akin ay mas magandang walang nililihim sa bata. Pero hindi naman nagbago ang lahat. Kahit na inampong ko lamang siya ay para niya akong tunay na ina. Nakita ko ang paghanga sa akin ni Homer sa mga nadinig niyang kwento. Pero isang tanong ang ikinagulat ko at hindi ko inaasahan. Tinanong niya kung pwede daw ba kaming magkabalikan. Hindi ko alam ang sasabihin noong una pero mas maganda talaga ang maging diretsyo at totoo. Hindi ko na po tinanggap ang pakikipagbalikan ni Homer kasi masaya na po ako sa buhay ko kasama ang anak ko. Sinabi ko na lang po na lagi ko siyang isasama sa dasal ko na maging masaya na rin siya at makita na rin niyang muli ang mga anak niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig.
Salamat sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay daan sa aking nakaraan na maitampok sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Milet. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Cassandra, 35 years old, single at available. Nakilala ako sa munti naming barangay bilang prinsesa ng Kasava. Ang pamilya ko kasi ang pinakasikat na gumagawa at nagbebenta ng kasava sa barangay namin. Kaya nga nilipat na rin sa kasaba ang pangalan ko para madaling nilapit na sa kasaba ang pangalan ko para madaling matandaan ng mga tao. Basta si Cassandra may kasaba. Nanggaling pa sa lola ng lola ko ang talento namin sa pagluluto ng cassava cake. Dahil na rin sa pagluluto ng cassava cake ay nakilala nila ang mga pares nila sa buhay. Kaya malaking bagay ang cassava sa buhay namin ng aming pamilya. Pakiramdam namin ay karugtong ng buhay namin ang paggawa nito. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay nakikita ko na kung paano haluan ng pagmamahal ng lola at mama ko ang mga niluluto nilang cassava cake. Tansyado nila ang bawat sangkap na inilalagay at hinahalo nila. Ang lagi nilang iniisip ay sana'y magustuhan ng mga suki nila ang cassava nila. Hindi naman sila nabigo, Papa Dudut. Lahat ng pumunta at pumila para makatikim ng cassava nila ay umuuwing masaya at kontento. Kaya sa paglaki ko ay wala akong ibang ginusto kundi ang makasunod sa yapak ng angkan ko. Gusto ko ring mapabilang sa mga sumikat dahil sa kasava. Pinasa na nga rin sa akin ng pamamahala ng kasava noong nasa hustong edad na ako. Siyempre binantayan pa rin ako ng nanay ko sa pag-aasikaso. Pero inaral ko mabuti kung paano ang tamang timpla ng kasava para sa bawat kagat ng kakain. Alam niyang hinaluan ko yon ng pagmamahal. Isa sa mga naging suki ko ay si Julio. Kaidaran ko rin siya, Papa Dudut. Isa siyang empleyado ng isang agency malapit sa barangay namin. Tuwing hapon ay dumaraan siya sa pwesto ko para makapagmeryenda habang nagyoyosi. Walang palya yon. Mula nung natikman na niya ang kasaba ko ay inulit-ulit na niya ang pagbalik. Kaya nagkakilala na rin kami ng husto, Papa Dudut. Marami na siyang nalaman sa akin at ganoon din ako sa kanya. Naging komportable na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Wala na ata talagang tatalo sa kasava mo, Cassandra. At wala na rin tatalo sa pagiging bolero mo, Julio. Nagsasabi ako ng totoo. Sa tingin mo, bakit ako magtsatsagang pumila rito ng ilang taon kung hindi ako nasasarapan sa kasava mo? Kasi kuripot ka at kasaba ko lang ang afford mo. Totoo rin naman yan. Pero masarap talaga eh. Sakto sa presyo. Hindi na daan sa arena. Saka malasa ang itlog at hindi puro asukal lang natitikman ko. Hindi ko tinipid sa gatas, keso at itlog yan ah. Kaya nga sulit eh. Holiday bukas ah. Magdadagdag ka ba ng extra? Oo naman. Kalahating karton ulit ah. Long weekend eh. Long weekend na nga, hindi mo pa buuin yung karton. O sige na nga, isang karton ng kasava. Ibigay mo sa akin yung medyo tostado yung ibabaw ah. Alam ko na yan, hindi mo na kailangang sabihin. Alam mo na talaga kung anong gusto ko. Ikaw pa ba? Paborito mo talaga akong customer. Alam mo yan. Kaya pala wagas ka kung makadagdag ka ng nyug sa ibabaw ng kasava ko. Ayaw mo ba? Gusto ko nga. Inggit na inggit sa akin yung ibang customer mo. Di mo ako tinitipid sa nyug. Hindi ko titipirin ang paborito kong customer. Akala ko ako lang ang mambobola rito. Ikaw din pala. Natuto lang sa'yo.
Marami ka pang matututunan sa akin. Ano bang matututunan ko pa sa'yo? Tuturuan kita kung paano tamang magsaing ng bigas. Pwede ba yan para sa mga single at available na tulad ko? Ha? Bakit? Pang-ina relationship lang ba ang pagsasaing ng bigas? Hindi naman. Kaya lang, kasi, paano ba magsaing ng tama? Lagyan mo lagi ng isang kutsarang suka para hindi mapanis agad ang sinaing mo. Acidic ako eh. Wala na bang ibang paraan para hindi agad mapanis yung sinaing? Wala na akong alam eh. Yan lang kasi yung naituro sa akin ng ex ko. Wow, naalala mo pa pala yung ex mo. Naaalala ko lang lahat ng tinuro nila sa akin. Ako rin, naalala ko pa lahat ng tinuro sa akin ng ex ko. Ano bang tinuro niya sa'yo? Baka makatulong sa akin. Tinuruan niya ako maging better. Pass, okay na pala ako. Alis na ako, Cassandra. May ayusin pa ako sa mesa ko sa office bago ako umuwi. Sige, ingat ka. See you sa Martes. Mamimiss kita. Ha? Mamimiss mo ako? Mamimiss kita kasi ikaw yung pinakamagastos kong suki ng kasava. Ayun. Akala ko naman kung ano na. O sige see you sa Tuesday. Ngumiti ako kay Julio nang may halong nerbiyos. Hindi ko alam kung paano ko nalusutan ang eksena naming yon. Matagal ko nang kilala si Julio at matagal ko na rin natanggap na may feelings ako para sa kanya. Kaya lang ay hindi niya yon alam, Papa Dudut. Hindi niya yon napapakiramdaman. Nung una nga ay masyadong halata ang paglalandi ko sa kanya. Kaya lang ay hindi naman niya kinakagat ang bawat attempt ko na landiin siya. Kaya ako na rin ang nagsabi sa sarili ko na ilihim na lamang muna ang nararamdaman ko para sa kanya. Nakakahiya kasi na babae pa mismo ang gagawa ng first move para mapansin. Oo, at totoong naglalaglag ako ng mga parinig sa kanya nung una. Pero dahil hindi naman yon pumasa sa kanya kaya naisipan kong kumalma na lamang. Baka nga una pa lang ay alam na niyang gusto ko siya pero ayaw niya lang sa akin. Kaya hindi niya pinapatulan noon ang mga paglalandi ko. O baka naman talagang manhid siya at hindi makaramdam kapag merong nagkakagusto sa kanya. Minsan nga ay sinuri ko ang mga hinahalo ko sa cassava cake. Pakiramdam ko may naihahalo ako noon na pangpamanhid ng feelings. Nakarami na lang kain si Julio ng cassava. Ilang taon din siyang kumakain ng cassava ko. Siguro bawasan ko ang paglalagay ng itlog. O baka naman yung harinang nabili ko nakakadagdag ng pagiging torpe ng isang lalaki. Mga ganitong pag-overthink ang nangyayari sa akin sa tuwing hindi umi-epekto ang paglalandi ko noon kay Julio. Sinisisi ko na lamang sa cassava kesa sisihin si Julio o ang sarili ko. Mas madali na lang kasing ipasa ang sisi sa mga bagay na walang buhay kesa ang sisihin ko ang may buhay, Papa Dudut. Hello Cassandra, pabili ng cassava. Buhay ka pa pala. Grabe ka naman. 3 araw lang akong hindi napadaan dito sa pwesto mo. Ano bang nangyari sa'yo? Nagkasakit lang. Nagkasakit ka? Ba't di mo man lang ako minessage sa Facebook? Ha? Bakit naman naabalahin pa kita? Wala lang. Alam mo namang dahil sa'yo kaya ako kumikita. Concerned lang naman ako sa #1 customer ko. Ilang araw kasi ako hindi natunawan. Nilagnat tuloy ako. Hindi ka natunawan? Talo mo pa ang 6 na buwan na sanggol. Sensitive kaya ang sikmura ko. Kawawa naman pala tong baby na to. Baby mo ako? Ayaw mo ba? Ay, naalala ko pala. May utang pa ako sa'yo last week. Babayaran ko na ngayon. Dapat hindi nagbabayad ang baby eh. Ano ka ba? Utang ko yun. Babayaran ko na. May sukli ka ba sa 500? Kung wala akong panukli, anong gagawin mo sa akin? Teka, ipapabariya ko muna. May panukli ako. Oh,
Bakit bigla ka nagalit? Kasi naman. Magkano na uli yung utang mo? 82 pesos. Hindi mo ba nilista? Hindi. Bakit galit ka? Hindi na nga ako natunawan tapos magagalit ka pa sa akin. Anong gusto mo ipahid ko sa sikmura mo para mabilis kang matunawan? Kakapahid ko lang ng virgin coconut oil kanina. Ikaw pala yung nangangamoy langis. Ako nga. Kaya hindi ako dapat tumabi sa kawali o kalan. Baka maprito ako ng di oras. Ang funny mo talaga. Nakakatawa yung sinabi ko. Lahat naman ng joke mo mabenta sa akin. Napipilitan ka lang tumawa kasi customer mo ako. Alam mo ang manhid mo? Manhid? Ang manhid ng balat mo, sabi ko. Tirik na tirik yung araw, ayaw mong sumilong. Dito ka nga sa lilim, tabihan mo ko. Ayokong tumabi sa'yo, baka may magalit. Single naman ako, walang magagalit. Halika na. Alam ko namang single ka. Kaya lang, baka makita ako ng nanay mo na tumatabi sa'yo. Ayoko mabungangaan ng reyna ng kasaba. Bukas ka na lang magbayad ng utang. Ha? Bakit hindi pa ngayon? Andito na rin naman na ako. Sabi kong bukas na eh. Isasara ko na tong pwesto. Mainit. Mainit ang ulo ko. Malas tumanggap ng bayad sa utang kapag mainit ang panahon. Che! Nalito si Julio sa pinakita ko sa kanya, Papa Dudut. Nagdabog ako at nakasimangot. Yun ang unang beses na nakita niya akong ganon. Hindi na rin siya nakaangal at napakamot na lamang sa kanyang batok. Nagtataka siyang umalis sa pwesto ko. Pero ilang beses ko siyang nakitang sumulya pa sa akin. Pero hindi ko na siya pinansin pa. Wala naman siyang naging kasalanan sa interaksyon namin yon. Umasa lang kasi akong masyado na lalandiin din niya ako pabalik. Pero grabe na ang pagiging manhid niya. Hindi na niya napansin na ilang beses ko nang sinubukan na landiin siya. Nasaktan ang pride ko bilang babae dahil ako na mismo yung palay na lumalapit sa kanya pero ayaw pa rin niya akong tukain. Hindi naman ako pangit. Sexy rin naman ako at marami akong bagay na pinagmamalaki sa sarili ko pero bakit parang hindi niya yon makita. Nagpost ako sa Facebook ng mga parinig para sa mga lalaking manhid. Hindi man lang nilike ni Julio. Doon ako mas lalong nainis. Nag-my day na rin ako ng selfie ko at may caption na nagpaparinig na single ako at ready na magpaligaw. Na-view lang ni Julio pero wala naman siyang naging reaksyon. Hindi niya ata talaga ako type, Papa Dudut. Yon ang napagtanto ko. Binura ko na ang selfie kong yon dahil marami ng mga lalaki nagme-message sa akin at nagpapasimpleng landiin ako. Hindi naman para sa kanila ang pagpaparinig kong yon, Papa Dudut. Para kay Julio yon pero dahil nuknukan siya ng kamanhiran. Ayon hindi pa rin niya ako napansin. Hindi ko rin naman matitiis na may tensyon sa aming dalawa. Kaya nag-message ako sa kanya at sinabing may dalaw lamang ako noon kaya napakasungit ko sa kanya nang wala sa oras. Naintindihan naman niya at nagbalik muli ang friendship naming dalawa ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naisipan kong idaan sa pagpapaganda ang lahat. Bumili ako ng makeup, sexing damit at high heels. At kahit sabihin pang magbebenta lang naman ako noon ng kasaba pero kung umasta ako ay akala mo'y imbitado ako sa GMA Gala. Baka kasi nakukulangan pa noon sa itsura ko si Julio kaya hindi niya ako magawang matapunan ng tingin. Nag-check ako sa internet kung ano ang tamang make-up at outfit sa akin. Ang dami kong sinubukan pero plakado na noong nagsuot ako ng red lipstick at asul na bestida. Kinulot ko ang buhok ko na akala mo'y a-attend talaga ako ng prom. Nag-lotion pa ako ng buong katawan kasi parang nagbibitak-bitak na yung balat ko dahil masyadong dry. Nagsuot na rin ako ng contact lens na kulay green para kunwari afam ang nagbebenta ng kasaba sa kanto namin. Siyempre, tinimplahan ko na rin ng light makeup ang mukha ko. Tinapos ko ang lahat sa ilang spray ng mamahaling pabango na regalo sa akin 4 years ago.
Bihira kong gamitin ang pabango na yon dahil masyadong mahal. Ginagamit ko lang kapag may espesyal na okasyon. Siyempre, bukod sa sarili ko, sinarapan ko pa lalo ang kasama ko. Kahit malugi na ako noon sa araw na yon ay wala akong pakialam. Dinagdagan ko ng pangpalasa ang kasama ko. Bigay todo ako sa gatas, niyog at itlog. Habang niluluto ko ngayon ay wala akong ibang nasa isipan ko kundi ang makita ang ngiti ni Julio habang kinakain ng niluto kong kasaba. Pinangako ko sa aking sarili na hindi matatapos ang araw na yon nang hindi napapansin ni Julio ang pagbabago sa itsura at sa kasaba ko. Binaon ko na rin ang pabango ko para kung kumupas man ang amoy ko ay meron agad akong magagamit. At nung sumapit na nga ang oras ng pagdating ni Julio ay pinakita ko sa kanya ang ngiti ko. Oo nga pala, bagong linis din ako ng ngipin noon, Papa Dudut. Parang may tumapo na pabango rito sa pwesto mo ah. Ah, pabango? Kaninang umaga lang ako nagpabango. Ewan ko ba kung bakit umabot pa yung amoy hanggang hapon. Epekto siguro ng pawis ko. Healthy kasi ang pawis ko eh. Sana all healthy ang pawis. Gusto mo ay pagsupot kita ng pawis ko? Hindi na, marami pa ako sa t-shirt ko. Tipirin mo na yan. Bahala ka. Maraming gustong sumimot ng pawis ko. Sisimutin ko na lang ang kasava mo. Talaga? Gusto mong simutin ang kasaba ko? Amoy na amoy ang kasava mo hanggang sa kabilang kanto eh. Natakam tuloy ako. Alam mo bang mas sinarapan ko pa ang timpla ng kasaba ko ngayon? May araw ba na hindi? Iba kasi ngayon. Times 25 ang pagiging special ng kasaba ko. Inubos ko yung itlog namin sa batch ng niluto ko ngayon, ah. Baka naman nasobrahan mo sa itlog. Baka maglasang leche flan. Hindi yan. O baka maglasang omelette na yan ha. Mapapadoble na ang almusal ko niyan. Ginajudge mo naman kasi agad eh. Di mo pa nga natitikman. Sorry na. Alam mo namang loyal ako sa original na timpla mo ng kasaba. Ganyan ang jowang hinahanap ko. Loyal sa kasaba ko. Wala namang dagdag na bayad yan ha. Ang lala mo mag-overthink. Naniniguro lang. Kasi sakto lang tong dala kong pera para sa kasava mo. Kung kulangin man, huwag ka mag-alala kasi libre ko na. Nakakahiya namang magpalibre sa'yo eh. Mukhang marami kang pinagkakagastusan ngayon. Ha? Anong pinagkagastusan? Nagpakulot ka, tapos halatang bago yung bestida mo. Ano bang bago? Bata pa lang ata ako nung binili ko to. Ngayon ko lang sinuot kasi ngayon lang nagkasya. Ah, ganun ba? Mukhang hindi luma ah. Tanggalin mo na lang siguro yung tag sa laylayan. Baka matisod ka. Hayaan mo yan. Pangpaswerte raw yung price tag na yan. Bagay din sa'yo yung makeup mo. Lumabas ang pagiging tisay mo. Akala ko hindi mo na mapapansin. Salamat. Oo nga pala. Napansin mo ba yung bagong nagbebenta ng kasaba rin sa kabilang kanto? May nagbebenta ng kasaba sa kabilang kanto? May gusto ng kumalaban sa akin? Akala ko alam mo na. Doon kasi minsan bumibili yung mga katrabaho kong lalaki. Bakit ayaw nila dito sa akin? Alam mo naman yung ibang lalaki, kapag nakakita ng bata at magandang babae. So bata at maganda yung nagbebenta ng kasaba sa kabilang kanto? Gaano ka bata at gaano ka ganda? Sexy? Ano waistline? Nung bumili ako ron. Bumili ka ron? Huwag kang magalit. Napabili lang naman ako ron nung naubusan na ako rito. Last week lang naman yun. Plastic mo pa pala alam na may kumakalaban na sa kasaba ko. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi ko naman kasi alam na big deal sa'yo kung may bagong magbebenta ng kasaba. Sabihin mo sa akin kung gaano siya kaganda at kabata. Ang alam ko, 25 anyos siya. Maganda, makinis at medyo malambing sa mga customer. Kaya yung mga katrabaho kong lalaki, dun sila bumibili. Ayoko na. Nasayang lang ang lahat. Nasayang ang alin. Magsasara ako ng maaga. Umalis ka na. Teka, gusto ko pang matikman ang kasaba mo. Tikman mo na lang yung kasaba nung nasa kabilang kanto. Che! Hindi naman naunawaan ni Julio ang mga nangyari. Nabigla siya sa mga inasta ko. Pinagbasdan na lamang niya akong nagliligpit ng mga kasaba ko.
Pati yung ibang gustong bumili ay napatras na lamang nang nakita akong nakasimangot habang sinasarado ang mga kahon ng kasaba. Hindi naman ako inimig pa ni Julio. Alam niyang may nasabi siyang hindi ko nagustuhan pero hindi niya alam kung ano yon. Mabilis kong naiayos at naisarado ang pwesto ko. Saka ako kumuha ng gunting para tanggalin ang price tag sa bestida ko. Nang hinayang ako sa pagsisinungaling ko kay Julio sa bestida na yon. Tapos ay hindi na naman pala kami makakapaglandian tulad ng gusto ko. Nang hinayang din ako sa inispray ko na pabango. Sana'y ginamit ko na lamang yon sa Pasko. Marami akong pinanghinayanganan na ginawa ko ng araw na yon. Diretso na akong pumasok sa loob ng bahay namin para idala lahat ng kasava na bitbit ko. Hindi naman ako nilapitan pa ni Julio at kusa na lamang din siyang umalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Nagtaka ang nanay ko na umuwi ako nang hindi man lang nakabenta kahit na isang piraso ng kasaba. Hindi ko na lamang siya sinagot pa. Dumiretso na ako ng kwarto at nagbihis. Pagkatapos noon ay pinuntahan ko ang bagong tindera ng kasaba na sinasabi ni Julio. Napag-alaman ko sa Marites sa amin na Anya raw ang pangalan ng tinderang yon. Pamangkin daw siya mismo nang nagtayo ng pwesto ng kasaba. Tama rin si Julio na 25 anyos lang si Anya. Tama rin si Julio nang sinabi niyang maganda at makinis si Anya. Doon ako mas lalong nagalit at nakaramdam ng pagseselos. Kaya naman hindi na rin ako nakapag-isip pa ng mga sasabihin ng sumugod ako doon sa kanyang pwesto. Nagkataon na walang bumibili sa kanya ng mga oras na pumunta ako doon. Nagkunwari akong bibili at pinagmamasdan pa ang bawat kasava sa kanyang istante. Pero kapag hindi nakatingin si Anya, ako naman ang tumititig sa kanya. Miss, okay ka lang? Ha? Pansin ko kasi kanina ka pa nakatitig sa mukha ko eh. Wala. Nagko-compute lang ako kung sakto lang yung dala kong pera para makabili ng kasava mo. Mukha ba akong calculator? Mukha kang mang-aagaw. Ano yon? Ang sabi ko, siguro maraming nag-aagawan dito sa paninda mong kasava. Naku, puro lalaki lang naman na nag-aagawan dito. Siguro kaya sila bumibili kasi maganda yung nagbebenta. Parang ganun na nga. Natikman mo na ba ang kasava ko? Balak pa lang sana. Masarap ba? Hindi kasi ako kumakain ng kasava. Inaalagaan ko kasi ang waistline ko. Alam mo na, ang hirap i-maintain ng 24 inches na bewang. Grabehan sa 24 inches? Parang leeg lang ng tito ko yan Kaya kung bibili ka rito ng kasava, huwag mong sobrahan ng kain ha, para sumeksi ka naman. So hindi ka nasisexihan sa akin? Sexy ka naman siguro. Natatakpan lang ng oversized t-shirt mo. Bili ka na ate. Wag mo akong inaate, hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Talaga? 25 pa lang ako eh. Ikaw ba? Pabili ng 2 slice ng kasava. Itong nasa kaliwang karton ang gusto ko. Itong tostado. Naku, ni-reserve ko na to para dun sa gwapong customer ko last week. Pero mukhang hindi naman na siya dadaan ngayon. Kaya sige na nga, sa'yo ko na lang ibenta kaysa mapanis lang ulit. Sinong customer mo yung mahilig sa tostadong kasava? Minsan lang bumili sa akin yon, last week pa. Tostado rin yung gusto niya. Anong pangalan? Julio. Nakakainis nga kasi hindi na siya umulit na bumili dito. Lagi ko pa naman siyang nire-reserbahan ng tostado. Pero hindi ako susuko. Minsan sabi ng Diyos, matuto rin tayong sumuko. Sa ngayon, isusuko ko muna sa iyo tong tostadong kasava kasi mukhang malabo na naman siyang dumaan dito. Pero bukas, kapag dumaan dito ang mga katrabaho niya, magpapaabot ako sa kanila ng kasava para kay Julio. Ayos bang plano ko, te? Alam mo, mukhang hindi masarap yung kasava mo. Hindi mo pa nga natitikman. Marunong akong kumilatis ng kasava. Kapag hindi dinadapuan ng langaw, hindi masarap. Hindi masarap o sadyang malinis lang ang benta kong kasava? Hindi yan masarap, girl. Alam ko, malakas ang kutob ko. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang ipilit ang kasava mo kay Julio dahil ibang kasava ang gusto niya.
At sino ka naman para magsabi ko anong kasava ang pipiliin ni Julio? Kasama ko lang naman ang binabalik-balikan ni Julio sa kabilang kanto. Alam mo ba yon? Pumunta ka rito dahil nai-insecure ka na may kumukumpetensya na sa kasava mo. Hindi ako nai-insecure. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mas masarap ang kasava ko. Kaya kung ako sa'yo, sunugin mo na lahat ng benta mo. Pag sinunog ko to at naging tostado, ako pa mismo magdadala kay Julio. Tingnan lang natin kung hindi siya maglaway sa tostadong kasava ko. Baka maglaway siya dahil mukhang magkakarabi siya sa bentang kasava mo. Che! Di check ka rin? So ano ate, hindi mo nabibilin tong tostadong kasava ko? Papadudot, binili ko pa rin ang tostadong kasava ni Anya. Binalot niya yon at saka inabot sa akin. Inabot ko na rin ang bayad ko pero bago ako umalis ay umismid ako sa kanya para ipakitang hindi ako natutuwa sa kanya. Inirapan din niya ako at nagpatuloy na sa pagbebenta ng kasava niya. Habang naglalakad ay masama ang loob ko. Hindi dahil rumirehistro pa rin ang mukha ni Anya sa akin. Totoong maganda siya at sexy. Naiinggit na naman ako dahil hindi ko nagawang alagaan ang sarili ko dahil mas inuna kong alagaan ng nanay ko at ang pwesto namin ng kasama. Maganda rin naman ako at hindi naman ganong kapangit ang hubog ng katawan ko. Hindi lang kasi ako nakapag-focus sa itsura ko masyado. Hindi ko nakita ang halaga noon hanggang sa malaman ko kay Julio na maganda si Anya. Doon ako biglang nalungkot sa itsura ko. Habang naglalakad ay tinikman ko nga ang kasava ni Anya. Napaismid ako. Hindi naman pala masarap ang kasava niya. Dinaan lang sa tamis ng asukal. Halatang tinipid sa itlog at gatas. Makunat din. Mukha lang masarap tingnan pero hindi naman. Sinasabi ko ito hindi lang dahil nai-insecure ako kay Anya, kundi bilang totoong gumagawa ng masarap na kasava. Pinakain ko sa asong gala pero kahit yung asong yon ay hindi rin nagustuhan ang kasava ni Anya. Doon ako natuwa. Kahit maganda at sexy si Anya ay wala pa rin siya sa kalingkingan ko sa sarap ng kasava. Umuwi na ako kaagad ng bahay at saka inayos ang mga kasava ko at muli ko yung ibinenta sa pwesto namin. Ilang oras lang at naubos yon kaagad. Wala akong ibang natanggap kundi puro papuri dahil napakasarap daw ng kasava ko. Doon ako mas lalong natuwa. Pero may konting kurot ng lungkot dahil hindi man lang natikman ni Julio ang pinakamasarap na kasava na nagawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal na hindi nagawi si Julio sa pwesto ko para bumili ng kasava. Doon ako mas lalong nalungkot, Papa Dudut. Alam ko namang kasalanan ko ang pag-iwas niya. Naguluhan at natakot din siya sa inasta ko. Kaya lang ay hindi ko naman magawang ipaliwanag sa kanya na nagsiselos lamang ako noon. Hindi ko nga rin alam kung tama pa rin ba na gumawa ako ng paraan para magpapansin sa kanya o hayaan ko na lamang ang tadhana ang gumawa ng paraan para pagsamahin kaming dalawa. Kaya lang ilang taon na akong interesado sa kanya pero mukhang walang balak ang tadhana na ilapit sa akin si Julio sa paraang gusto ko. Yon ang naging madalas na ino-overthink ko. Kaya mas lalong bumagsak ang pag-asa ko na magkakaroon pa ako ng tsansa kay Julio. Hindi ko na kinaya ang lungkot. Sinukuhan ko na lamang yon tungkol sa aming dalawa. Dahil nga sa matinding kalungkutan, naapektuhan na rin ang kasava ko. Hindi ko na nahaluan ang saya at pagmamahal ang niluluto kong kasava. Hindi ko na rin maayos na natatansya ang mga sangkap. Napansin yun ng nanay ko at pinagsabihan na kailang ulit ako sa pagluluto ng kasava dahil parang hindi ko na makuha yung perfect at nakasanayang lasa. Mas lalo tuloy akong naging malungkot dahil hindi ko na magawang palasahin pa tulad ng dati ang kasava ko. Tinanggap ko na lang siguro na nangalawang na ang passion ko pagdating sa pagluluto ng kasava. Kung hindi man yun magustuhan ng mga suki ko ay ayos lang din kung hindi na sila bumili pa.
Baka tapos na ang purpose ko sa buhay ko na magluto at magbenta ng cassava, Papa Dudut. Hello, Cassandra. Bibili ka? Sana, kung pagbibilan mo ako. Wala naman ako magagawa kung gusto mong bumili. Kakabukas mo lang ba? Hindi, kanina pa akong umaga nagbukas. Siguro pangalawang batch na itong mga kasama mo na nakadisplay, kaya ang dami. Yan din yung mga nilatag ko kaninang umaga. Matumal lang talaga yung benta. Bakit kaya? Hindi ako sanay na may laman pa tong mesa mo. Dati kasi kapag pumupunta ako, konti na lang ang inaabutan ko. Hindi ko alam. Lunes kahapon ha. Malakas ang bentahan mo tuwing Lunes, di ba? Malay ko nga. Huwag ka na ngang magtanong. Mas lalo lang akong naiinis eh. Ay, sorry. Gusto ko lang namang makipagkwentuhan sa'yo. Busy ako. Bumili ka na lang. O sige, kalahating karton ng kasaba. Yung pinakaluma na lang ang ibigay mo sa akin. Bakit luma pa yung gusto mo? Para mawala na rito sa pwesto mo at puro bago na lang yung matira. Ayos lang naman sa akin kung luma na. Pareho pa rin naman ang lasa. Pareho pa rin masarap. Huwag ka masyado mag-expect sa lasa. Yan naman ang hindi ko magagawa. Alam mo namang mataas ang expectations ko sa kasama mo. Kahit kailan, di naman ako nabigo. O sige, para maranasan mo rin kung paano mabigo. Ha? Oh, itong slice ang pinakabagong luto ng kasaba. Tikman mo para maranasan mo kung paano mabigo. Ay nako, Cassandra. Hindi ako mabibigo ng kasama mo. Teka, at titikman ko na. Cassandra, Ano? naluto mo ata masyado yung harina. Bakit? Ang tigas kasi. Baka nga. Saka parang ang pakla. Nakalimutan mo atang lagyan ng asukal. Mahal na ang asukal ngayon. Naglagay ka ba ng gatas? Ata, Baka nakalimutan mo lagyan ng gatas. Kulang na sa pagiging creamy. bigyan na lang kita ng 20. Bumili ka sa tindahan ng creamer o gatas para ibudbud mo dyan sa kasava. Uy, galit ka ba? Sinasabi ko lang naman yung kailangan mong marinig. Sinabi ko na naman kasi sa'yo na huwag ka mag-expect, di ba? Kasi lahat ng nag-e-expect, nasasaktan lang sa huli. Masama bang magtiwala sa'yo na sasarapan mo ang luto ng kasama mo? Ilang taon mo na akong customer. Lagi namang masarap ang luto mo. Maliban ngayon. Ano bang nangyari? Gusto mo mag-usap tayo? Anong gusto kong mangyari? Umalis ka rito sa pwesto ko at huwag ka nang bumili uli. Okay ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Umalis ka na nga lang. Kung gusto mo ng masarap na kasaba at mabait na tindera, dun ka sa kabilang kanto. Panigurado bibigyan ka niya ng tostado at hindi tinipid sa gatas na kasaba. Baka hindi rin niya na-overheat ang harina niya. Doon ka na! Papa Dudut, nagulat na naman si Julio sa mga inasta ko. Hindi katulad ng dati na nananatili pa siya ng ilang minuto bago umalis. Pero nung hapon na yon ay umalis siya kaagad. Hindi niya na rin ako tinapunan pa ng tingin. Alam kong nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Nung nakalayo na si Julio ay saka ako biglang napaiyak. Natuluan patuloy na mga luha ko ang kasaba na nakahain sa mesa. Paniguradong umalat na yon. Tinikman ko ang kasaba na yon at saka ako mas lalong naiyak. Tama nga si Julio, nag-iba na ang lasa ng benta kong kasaba. Hindi na yung katulad ng dati na nahaluan ng saya. Noong mga nakaraan nga kasi dahil sa pagiging broken-hearted ko kay Julio, ay hindi ko na talaga binigyan ng atensyon ang mga niluluto ko. Nag-focus ako sa kaka-overthink. Kaya naman, bago pa umatras sa mga suki ko ay inayos ko na ang lahat ng mga kasaba ko at saka naghanap ng mga pamilyang nakatira sa footbridge para ibigay ang mga kasaba na yon. Saka ako dumiretso sa bahay para umuwi. Doon ko ibinuhos lahat ng lungkot ko dahil sa nangyari sa amin ni Julio at sa kasaba ko. Hindi na muling bumili si Julio ng kasaba sa akin. Natanggap ko ng tapos na rin ang pagkakaibigan namin. Nagtaka nga ako kay Julio kung bakit late na siyang umiwas sa akin samantalang ilang beses ko na siyang itinataboy noon. Siguro yung huling taboy ko sa kanyang naging dahilan para umiwas na siya, Papa Dudut. Napa-overthink na naman ako na baka bumili na si Julio kay Anya ng kasaba. Lungkot na lungkot ako noon.
Si nanay na muli ang nagluto ng kasava para sa tamang timpla. Kahit si nanay ay nag-alala sa mga nangyayari sa akin, pero hindi ko naman magawang ikwento sa kanya na broken ako dahil kay Julio. Paniguradong bubungangaan lamang niya ako at pagsasabihan na lalaki lang yan. Pinagpatuloy ko na ang buhay ko kahit alam kong wala na akong pag-asa pa para kay Julio. Siguro merong ibang darating na magmamahal sa akin. Iyon ang ini-imagine ko habang nagbebenta noon ng kasaba nang biglang may lumapit sa akin na pamilyar na babae. Walang iba kung hindi si Anya Papadudut. Hello, ate. Cassandra ang itawag mo sa akin, wag ate. Hindi kita kapatid. Okay. Cassandra, pabili naman ako ng kasava mo. Nagtitrip ka ba? Wag ngayon, baka hindi kita matansya. Bibili ako kasi i-resell ko sa pwesto ko. Bakit? Kasi tanggap mo nang hindi talaga masarap ang kasava mo? Ilang karton ba bibilin mo? Bibigyan kita ng discount kapag mahigit 10 ang bibilin mo. Hoy, una sa lahat, masarap ang kasava ko. Hindi lang nakagawa yung chewin ko ng kasava kasi inaatake siya ng rayuma. Uy, pero lakihan mo yung discount ha. Bibili ako ng mga 15 na box. Okay. Mukhang matumal ang benta mo ha. Mukhang ako ang first customer mo, no? Pangalawang batch na yan, wag kang asumera. Ay, may langaw yung isang box ng kasava. Ibig lang sabihin yan, masarap ang benta kong kasaba. Kasi kahit langaw, tinatangkilik. Ayoko na may langaw. Huwag yung ibigay mo sa akin. Tsaka gusto ko yung tostado. Tostado? Gagamitin mo lang yata tong kasaba ko para akitin uli si Julio eh. Oy, wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko sa kasava na bibiling ko sa'yo, no? Yung nasa ilalim sa gawing kanan mo, yun ang gusto kong kasava. Ito ba? Sakto, bagong luto to. Tama ang pinili mo. Alam mo, irespeto mo naman sana tong kasava. Kung gagamitin mo lang sa paglalande, makonsensya ka naman. Sabi ko nga sa'yo, wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko sa bibiling kong kasava sa'yo, no? Kahit ilagay ko pa yan sa kilikili ko magdamag, wala ka na magagawa. Bagong luto ba itong nasa mesa? Ang bango ah. Oo, kasama yan sa mga bagong batch na nilabas ng nanay ko. Malaki kasi ang respeto ko sa kasava dahil pamana pa to sa amin ang ninuno namin. Kaya gusto ko, irespeto mo rin to. Bakit ba feeling mo ibabastusin ko ang kasava mo? Hindi ba? Puro tostado ang kinukuha mo. O ano naman ngayon? Gagamitin mo para landiin si Julio, no? Siya lang naman itong mahilig sa tostadong kasava. Yung pagtataray mo ba dahil kay Julio? Hindi, no? Dahil to sa pagmamahal ko kay Julio. I mean, sa kasava. Hay nako, Cassandra. Dinamay pang inosenteng kasava sa pagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Wala na akong panali ng karton. Okay lang ba sa'yo na i-plastic ko na lang to? Sige, ayos lang. Diyan lang naman sa kabilang kanto yung pwesto ko eh. Kung si Julio ang kinakasama mo ng loob, huwag kang mag-alala. Give up na ako, girl! Paanong give up? Sumuko na ako sa kanya, no? Ilang tostadong kasava yung nire-reserva ko sa kanya lagi. Pero hindi naman siya gumagawa dun sa pwesto ko. Talaga? Oh, ngiti-ngiti ka ngayon. Masaya yarn? Hindi ah. Nagtry ako dumaan sa office nila para ibigay sa kanya yung tostadong kasava. Pero deadma siya sa akin. Nalaman ko na pinakain pala niya sa mga katrabaho niya yung inabot ko. Talaga? Ang saya mo, ha? Sabi ko naman sa'yo may kulang sa kasava mo eh. Masarap naman ang kasava ko, no? Iba lang talaga ang kasava na type ni Julio. Kasava ko ba yan? Hay, narinig ko yung mga tuksuhan ng mga katrabaho niya. Masyado raw siyang loyal sa kasava mo. Ako? Kaya kahit tingnan yung kasava ko, ayaw niya. Yung mata at dila niya, sa kasava mo lang talaga. Thank you. Huwag mo sasabihin na galing sa akin to ha, pero alam mo, feeling ko mukhang type ka niya. Yung kasava ko lang ang gusto niya.
Girl, ikaw ang type mismo ni Julio, no? Narinig ko sa mga kasamahan niya. Purgang-purga na siya sa kasava, pero bili pa rin siya ng bilis sa'yo. Hoy, huwag mo sasabihin na chinigaw ko sa'yo yun, ha? Sigurado yan, ha? Oo nga, ano ka ba? Ewan ko ba sa inyong dalawa? Ako pa tong naging tulay ninyo? Sorry na. Lalakihan ko na lang discount dito sa binili mo. Sure ha? Para bibili ulit ako sa'yo. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi talaga masarap yung gawa ng chewing ko. Hoy, sa atin lang yun ha? Basta atin-atin lang din yung ni-reveal mo tungkol kay Julio, ha? O ano na bang plano mo ngayon? Ipapatikim ko sa kanya ang pinakamasarap na kasava sa buong mundo. Papadudot after makabayad ni Anya ay umalis na rin siya para makahabol pa ng benta. Ako naman ay naiwan sa pwesto at hindi na natanggal ang ngiti ko. Alam ko nang may gusto na noon si Julio sa akin at yun na ang simula. Kaya lang ay napatras pa rin ako dahil hindi ko alam kung paano lalapitan si Julio after noong mga nangyari sa amin. Tapos ay mukha pa siyang torpe at hindi sanay na lapitan ng babae. Paano ko kaya siya lalapitan at gagawa ng move para ayain na niya akong mag-date? Pinuntahan ko si Anya sa pwesto niya para makipagkwentuhan at humingi ng advice. Kaya lang andon ang mga katrabaho ni Julio. Kilala rin ako ng mga katrabaho ni Julio kaya ayokong magpakita sa kanila. Baka magsumbong sila kay Julio, baka mas lalong nawalan ako ng tsansa sa kanya. Hinintay ko na makaalis sa mga katrabaho ni Julio at nang nakalayo na sila ay saka ko nilapitan si Anya. Nagulat si Anya sa biglang pagdalaw ko at nagsabi na ako kaagad na kailangan ko ng tulong niya pagdating kay Julio. Nagtanong ako sa kanya kung paano ko mapapaamin si Julio sa kanyang nararamdaman. Pero wala ring nasabi sa akin si Anya. Hindi raw siya sanay na siya ang gumagawa ng first move sa mga lalaki dahil mismo mga lalaki ang unang gumagawa ng paraan para makuha ang atensyon niya. Nainis na naman ako kay Anya dahil pinagmukha niya kung wala sa kalingkingan niya. Pero alam ko namang hindi niya yon sinasadya. Sadyang maganda siya at yun naman ang totoo. Kaya nga ngayon mga kabarangay, lumalapit ako sa inyo at humihingi ng tulong sa kung paano ko nga ba mapapaibig si Julio. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin alam kung paano siya lalapitan. Baka mas lalo siyang matakot sa mga naisip kong paraan, papadudot. Kaya sa inyo ko nilalapit itong problema ko dahil panigurado akong may naka-experience na nito sa inyo. Naabangan ko ang inyong mga kasagutan kapag na-air na sa Facebook Live ng Barangay LS ang kwento ko. Sana makakuha ako sa inyo ng tulong. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento sa nangungunang programa, ang Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang. Ang inyong kabarangay forever, Cassandra.